Sa isang mainit na hapon sa Tondo, Maynila, isang payak na simbahan ang puno ng mga tao. Hindi dahil may malaking kapistahan o sikat na bisita. Wala ring kamera o media. Nandoon lang siya, nakaupo sa isang bangkong kahoy, nakangiti, tahimik, habang isang bata ang nagsusumbong sa kanya tungkol sa takot nitong mawalan ng tatay na basi sa gitna ng gyera sa gitnang silangan. Kardinal, totoo po ba pinakikinggan ng Diyos ang mga dasal, kahit mahina lang, tanong ng bata, halos pabulong. Ngumiti si Luis Antonio Tagle. Yumuko siya upang makapantay ng mata sa bata. Alam mo, mas gusto nga ng Diyos yung dasal na galing sa takot, sa luha kasi iyon yung totoo, sagot niya. Tumango ang bata habang pinipilit ngumiti. Mula sa di kalayuan, isang madre ang napaluha. Ang ganitong tagpo ay pamilyar na sa maraming Pilipino. Si Tagle, o Bishop Chito, gaya ng tawag ng nakararami, ay hindi lang kilala sa kanyang talino o posisyon. Kilala siya sa kanyang kakayahang makinig. Maraming obispo ang marunong magsermon, pero kakaunti ang marunong tumahimik kapag may umiiyak sa harapan nila. Noong siya ay itinalagang prefekto ng Congregation for the Evangelization of Peoples sa Roma, isang malaking kagulat-gulat ito, lalo na sa mga nakakaalam ng kasaysayan ng opisina. Isang posisyong malapit sa puso ng Papa. At sa ilalim ng Pontipiko ni Francisco, nagsimulang bulungan ang mga tao. Siya kaya ang susunod? Parang si Francisco rin, mapagpakumbaba, malapit sa maralita. Nakikita ko si Pedro sa kanya. Ang mga ganitong bulong ay kumalat hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong simbahan. Sa mga katedral sa Latin America, sa mga seminaryo sa Africa, sa mga samahang Katoliko sa Europa, binabanggit ang kanyang pangalan na may pananabik. Isang gabi sa isang pagtitipon ng mga Pilipinong pari sa Roma, may nagtangkang tanungin siya ng diretsyo. Kardinal, kung sakaling alam niyo na kayo po ang tawagin para sa trono ni Pedro, handa po ba kayo? Tumawa si Tagle. Hindi mapanghamak. Hindi rin palusot. Isang tawa na may lungkot, na may panalangin. Kung ako ang tatawagin para sa mop sa kusina ng Vatican, at alam kong doon ako pinapadala ng Diyos, masaya na ako ron, sagot niya. Nagkatinginan ang mga pari. Hindi nila alam kung seryoso ba siya o masyado lang siyang banal. Ngunit ang mga nakakakilala sa kanya ng mas malalim ay alam ang totoo, hindi ito pagpapakabanal. Ito'y katotohanan. Para kay Tagle, ang paglilingkod ay hindi kailanman tungkol sa entablado. Ang entablado ay para sa mga artista. Ang simbahan ay para sa mga lingkod. Sa kabila ng lumalaking atensyon sa kanyang katauhan, nanatiling tahimik si Tagle. Hindi siya naglabas ng libro para ipakita ang kanyang plataforma. Hindi siya lumibot sa mga sentro ng kapangyarihan ng simbahan. Sa halip, lumilibot siya sa mga probinsya ng Asya, nakikipag-usap sa mga misyonero, nagsisimba sa mga kubo, nakikinig sa mga kwento ng mga madre sa Syria na nawalan ng komunidad dahil sa digmaan. May isang pagkakataon sa Bangkok, isang seminar na puno ng mga kabataang Katoliko mula sa iba't ibang bansa, kung saan inanyayahan siya upang magsalita tungkol sa leadership in the church. Umakyat siya sa entablado, walang papel, walang PowerPoint. Marami sa inyo ang nagtatanong, paano maging leader sa simbahan, panimula niya. Pero tanong ko muna, sino ang huling hinugasan niyo ng paa? Tahimik ang lahat. Kung wala kayong maalala, baka hindi pa leadership ang hinahanap niyo. Baka validation. Tila tinamaan ang marami. Ngunit walang galit. Walang yabang. Sa halip, naramdaman ng lahat na parang may ama silang pinaalalahanan, hindi pinagalitan. Mula sa Roma, may mga balita. Papalapit na ang panahon ng panibagong pagpili ng Papa. Nagsimula na ang mga bulong sa loob ng Curia. May mga pangalan na sinisimulang banggitin. At isa sa mga binibigkas na may respeto, pag-asa, at minsan ay tensyon, ay si Luis Antonio Tagle. Kung siya ang maluklok, magiging extension ito ng Francis era, sabi ng isang komentador sa GI Italiana. Posible ba? Isang Asyano. Filipino, tanong naman ng isang lumang monsenyor sa koridor ng Vatican. Ngunit habang ang mundo ay nag-uusap, si Tagle ay nasa isang retreat house sa Mindoro, kausap ang isang matandang paring may depresyon. Hindi na ako kailangan, Kardinal, ani ng pari. Tumatanda na ako, walang nakikinig sa akin. Baka hindi ka na kailangang pakinggan. Baka kailangan ka lang nilang maramdaman, sagot ni Tagle. At siya ang nagmasahe sa paa ng pari, umiiyak sa katahimikan ng kwarto. Habang papalapit ang araw ng conclave, tila lalong tumitindi ang pananabik ng mundo. Ngunit si Tagle,
Mas lalo lang siyang naging hindi makita. Wala sa media, wala sa forums, wala sa mga events. Isang reporter mula sa Pransya ang nagtangkang hanapin siya sa Vatican. "Excuse me, ma'am. Nasaan po si Cardinal Tagle?" "Hindi ko alam," sagot ng isang sister. "Baka nasa chapel. Baka nasa slums. Basta, tiyak kong hindi siya nasa spotlight." Ngunit ang mga mata ng mundo ay hindi nawawala sa kanya. At kahit hindi niya gustuhin, kahit hindi siya magsalita, maraming naghihintay. Maraming umaasa. Hindi dahil gusto nilang may Pilipinong papa. Hindi dahil kailangan nila ng galing sa Asia. Kundi dahil nararamdaman nilang, sa gitna ng isang simbahang pagod, napupolitika, at naliligaw sa ingay, si Luis Antonio Tagle ang isa sa ilan na tunay na tahimik, tunay na nakikinig, at tunay na umiibig. Gabi ng Conclave. Sa loob ng Sistine Chapel, habang ang usok mula sa unang boto ay pumapaita sa langit ng Roma, sa isang maliit na silid panalangin, isang kardinal na may mahinang boses ang nagwiwisik ng tubig sa kanyang mukha. Hindi siya kinakabahan. Hindi rin siya umaasa. Sa kanyang puso, iisa lang ang panalangin. "Espiritu Santo, ikaw ang mamili. Ako ay isang lingkod lang." Tumunog ang kampana sa tuktok ng Sistine Chapel. Sa loob, ang hangin ay mabigat, hindi dahil sa init, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Sa paligid ng altar, mga lalaking nakasuot ng pula, bawat isa'y may mukha ng isang tao na tahimik na isinisigaw ang parehong tanong, "Ako ba?" Isang makapal na katahimikan ang bumalot habang isinilid ng bawat kardinal ang kanilang balota sa urna. Ang balota ay manipis, pero ang nilalaman ay may bigat ng kasaysayan. Sa bawat sulat ng pangalan, isang bahagi ng mundo ang inaasahan o natatakot. Sa isang sulok, si Luis Antonio Tagle ay nakayuko, nananalangin. Hindi siya tumitingin sa paligid. Hindi rin niya sinusubukang basahin ang katauhan ng mga kasamahan. May hawak siyang maliit na rosaryo, may gasgas na krus sa dulo. Iyon ang ginamit niya noong seminarista pa siya sa Cavite. Sa gitna ng Sistine Chapel, nasa Mindoro pa rin ang kanyang puso. "Espiritu ng Diyos, huwag kaming hayaang mamili ayon sa aming kagustuhan. Ihatid mo kami sa iyong kagustuhan," bulong niya. Sa labas, ang media ay tila paligsahan ng prediksyon. Lahat may teorya. Lahat may source. Sa bawat segundo, bagong headline. Tagle, favorito ng Amerika Latina. Ilocano po. Possible. Isang Asyano sa trono ni Pedro. Sa Roma, kahit mga ordinaryong tao sa CAFS ay may kanya-kanyang opinyon. Si Tagle. Sigurado. Siya ang extension ni Francisco. No, it's going to be someone low profile. Maybe African. What about that American missionary? Prevost? Prevost? Sino yon? Eksaktong tanong din ng maraming kardinal sa loob. Ilang oras ang lumipas. Usok. Unay itim. Pagkatapos puti. Sigawan. Kampana. Luha. Mula sa balkonahe ng Basilica di San Pietro, lumabas ang isang lalaking matangkad, may mga mata ng pastol at postura ng isang guro. Tahimik ang unang ilang segundo. Hindi dahil hindi siya kilala, kundi dahil walang inaasahan na siya ang lalabas. "I announce to you great joy," sabi ng Cardinal Protodiakon. "We have you Pope Robert Francis Prevost." Lan Nasae. Sa isang compound ng mga madre sa Laguna, napatigil sa paglalabas si Sister Lucia. Ha? Hindi si Tagle. Sa isang opisina ng NA sa Bogot, tumigil sa pagtatrabaho si Padre Ram. Prevost? Yung sa Peru dati. Sa mga group chat ng mga seminarista sa Kenya, Rome, Korea, Brazil, iisa ang reaksyon, gulat. Sa Pilipinas, lalo na, ang katahimikan ay hindi dahil sa tampo. Ito'y dahil sa pagtataka. Kung hindi si Tagle, sino siya? Sa kabilang banda ng mundo, sa isang maliit na kapilya sa loob ng Casa Santa Marta, muling lumuhod si Tagle. Wala siyang sinabing kahit ano sa media. Wala siyang inilabas na pahayag. Wala ring update sa kanyang social media. Hindi siya nagpakita sa mga hallway. Wala ring signal sa kanyang cellphone. Naglakad siya papuntang simbahan sa liwanag ng buwan. Siya lang, ang kanyang rosaryo at ang katahimikan. Sa altar, binigkas niya ang isang linya ng paulit-ulit. "Salamat, Diyos ko. Salamat, hindi ako ang pinili.
Habang umaalinggaw ang pangalan ni Len Nasi sa buong mundo, may mga kumakalat na memes, tweets, at opinyon. Sa isang forum ng mga teologong bata, may nagsabing, Tagle must be disappointed. Who wouldn't be? Ngunit may isang pari mula sa Thailand ang sumagot. Kung kilala ninyo si Tagle, hindi disappointment ang nararamdaman niya ngayon, kundi panalangin. Sa Vatican Press Office, isang reporter mula sa Amerika ang nagtangkang makapanayam si Tagle. Tinawagan ang kanyang tanggapan. Wala raw siya. Wala. Saan siya pupunta sa ganitong oras? Hindi nila alam. Nasa isang maliit na simbahan sa Trastevere si Tagle. Umupo siya sa likod, walang nakapansin. Sa harap, may grupong kabataan na nagsasagawa ng Thai prayer. Tahimik na musika, kandilang kumikislap at panalangin inaawit na parang alon. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibae est. Napapikit siya. Umiyak. Hindi dahil sa pagkatalo. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa bigat ng pagmamahal ng Diyos na hindi kailanman sumusunod sa inaasahan ng tao. Sa mga susunod na araw, lalong naging malakas ang bulungan. Bakit tahimik si Tagle? Hindi ba siya dapat magbigay ng mensahe? May tampo kaya siya? Iba na talaga ang politika sa simbahan. Ngunit sa mga kaibigan niya sa mga misyon sa Myanmar, ibang usapan. Siya. Hindi niya kailangan magsalita. Ang dasal niya ang sagot. Isang madre ang nagkwento, noong tinanong siya kung anong nararamdaman niya, tumingin lang siya sa langit at sinabing, mabigat ang krus ng isang papa. Salamat at hindi ko kailangang buhatin yon. Makalipas ang isang linggo, isang mensahe ang ipinadala ni Len Nasi sa kanyang mga kapwa kardinal. Sa bagong kabanata ng ating simbahan, nais kong makinig. Hindi lamang sa mga may opisina, kundi sa mga may puso. Kabilang dito si Luis Tagle. Kapatid ko siya sa panalangin at nais ko siyang makasama sa pakikinig. Hindi ito inilabas sa media. Ngunit kumalat sa loob. At isang gabi, tumunog ang telepono ni Tagle. Isang boses ang narinig sa kabilang linya. Chito. Robert. Hindi ko alam kung dapat akong humingi ng tawad o ng dasal. Pareho. Tumawa sila. Isang tawa na walang tensyon. Isang tawa ng dalawang pastol na alam ang bigat ng bawat hakbang. Habang ang mundo ay naghahanap ng simbolo ng kapangyarihan, si Tagle ay nasa isang retreat house sa Baguio, kasama ang mga kabataang misyonero. Wala siyang bitbit kundi isang maliit na Biblia at isang kahong puno ng sulat ng mga batang tinuruan niya noong dekada 90. Sa isa sa mga sulat, nabasa niya, Kuya Chito, kung sakaling maging papa ka, huwag kang magbago. Pero kung hindi ka maging papa, sana mas lalo ka pang magdasal para sa amin. Napangiti siya. At doon, muling nagsimula ang kanyang panibagong misyon, hindi bilang pinuno ng simbahan, kundi bilang puso na patuloy na nagbibigay init sa malamig na mundo ng kapangyarihan. Isang linggo matapos ang conclave, habang ang Vatican ay abala sa bagong estruktura ng pamumuno, si Luis Antonio Tagle ay nasa liblib na bayan ng Sagada. Walang press release. Walang litratong lumabas. Walang anunsyo mula sa mga opisyal ng simbahan. Sa isang maliit na kapilya sa gilid ng bundok, siya ang nagmimisa para sa 7 madre at 11 batang katutubo. Wala siyang mitra, walang baston, walang entourage. Nakasuot lang siya ng puting alba at may sandalyas na tila lumang-luma. Hindi ko kayo dala-dala mula sa Roma para bigyan kayo ng tagubilin, bungad niya. Dinala ako rito ng espiritu para makinig sa inyo. Pagkatapos ng misa, hindi siya umuwi agad. Umupo siya sa ilalim ng punong pin, kasama ang isang madre na umiiyak ng palihim. Matanda na ako, Kardinal, sabi ng madre. At wala nang nakikinig sa amin. Ni hindi na kami pinapadalhan ng bisita. Pero ang Diyos, hindi tumatanda, sister. At ang panalangin mo ay mas mabigat sa langit kaysa sa mga bulungan sa Korea, sagot niya. Habang ang Vatican ay punang bagong pangalan, bagong mga posisyon, bagong kombinasyon ng impluensya, si Tagle ay tila lumalayo. Isang Italian analyst ang nagsulat sa blog. Tagle, once seen as a rising figure, has gone silent. Is he withdrawing from relevance? Sa Twitter, isang teologong may maraming followers ang nag-tweet. Ang hindi pagsasalita ay minsang tanda ng protesta o pagkabigo. Ngunit sa Bohol, sa isang maliit na kumbento, isang lay brother ang nagsabi habang naglilinis ng altar. Si Cardinal Chito. Tahimik lang talaga siya.
Pero kapag nagdasal yan, parang nararamdaman mong gumagalaw ang langit. Sa loob ng isang buwan, halos walang public appearance si Tagle. Ngunit sa ilalim ng radar, siya'y abala sa mga bagay na hindi sinusukat ng headlines. Sa isang kumbento sa Iloilo, tumulong siyang magbigay ng formation retreat para sa mga madre na nawalan ng mga kapatid sa pandemya. Sa Pampanga, nagsagawa siya ng closed-door dialogue sa mga pari na nadidiskaril na ang bokasyon. Sa Davao, tahimik siyang pumasok sa isang komunidad ng mga Yi, indigenous peoples, upang makinig sa kwento ng pag-uusig at pananalig. Hindi niya kailangang magsalita, ani ng isang seminaristang nakasama sa retreat. Yung presensya niya lang, parang tumatahimik yung inday sa loob mo. Isang gabi, sa isang maliit na bahay panuluyan sa Bukidnon, habang bumabagyo, tinanong siya ng isang misyonero. "Cardinal, hindi ba masakit? Mula sa taas ng atensyon, ngayon parang kinalimutan na kayo." Tahimik si Tagle. Tumingin siya sa bintana, sa mga dahong umiindayog sa ulan. Tinanong ko minsan ng Diyos, bakit niya ako itinago? Ang sagot niya, upang lumago ka sa lupa, hindi sa eksena. Sa Roma, patuloy ang mga pagkilos. Pinaplano ang mga bagong konseho, mga komite, mga kongregasyon. Ang pangalan ni Tagle ay hindi kasama sa mga headline. Isang kardinal mula sa Alemanya ang nagtapat sa kanyang kaibigan. Hindi ko maintindihan. Parang sinadyang iwan si Tagle. Ngunit ang kaibigan ay sumagot. Baka hindi iniwan. Baka sinadyang ilagay kung saan siya pinakakailangan. Sa isang panayam sa isang radio station sa Cebu, tinanong siya. "Kardinal, may mga nagsasabing nawalan na kayo ng papel sa gitna ng bagong administrasyon. Ano pong masasabi niyo?" Tumingin siya sa host, umiti at sinabing, "Ang kandila, hindi kailangang ilagay sa entablado para magbigay liwanag. Basta't hindi patay ang apoy, magliliwanag pa rin kahit sa sulok." Sa Quezon City, isang dating seminarista na ngayon psychologist ang nagsabing, si Tagle ay hindi nawawala. Nandito lang siya sa mga puso ng mga taong natutong manalangin sa katahimikan. Sa isang araw ng retreat para sa mga religious sa Bataan, hinarap niya ang mga dumalo. Wala siyang PowerPoint. Wala siyang notes. Paano kayo kapag hindi kayo ang bida? Paano kayo kapag walang nakakita ng inyong sakripisyo? Kung nararamdaman niyong tahimik ang Diyos, baka tinuturuan niya kayong makinig. May lumapit sa kanya pagkatapos, isang madre na nagkukwento ng mga taon ng trauma. "Hindi po ako marunong magdasal kapag wala akong maramdaman." Tiningnan siya ni Tagle at sinabi, "Sa mga sandaling walang maramdaman, doon ka pinakamakikinig." Sa isang maliit na grupo ng mga kabataang pari, tinanong siya, "Kardinal, paano kung hindi kami mapansin kahit kailan? Bakit gusto niyong mapansin?" Tahimik ang lahat. Hindi kayo tinawag para mapansin. Tinawag kayo para magmahal. At ang tunay na pagmamahal, hindi humihingi ng spotlight. Sa Mindanao, sa isang kapilya na walang kuryente, nagmisa si Tagle para sa isang pamilyang nagluluksa sa pagkawala ng 3 anak sa isang landslide. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Sa homilya niya, ganito lang ang sinabi. Ang Diyos ay hindi palaging sumasagot. Pero siya ay palaging dumarating. Habang ang ilang sektor ng simbahan ay patuloy na naghahanap ng mga bagong leader, si Tagle ay tahimik na binubuo ang loob ng mga lumalambot na. Hindi siya gumagawa ng dokumento. Hindi siya nasa balita. Pero siya ay naroroon sa lungkot, sa dasal, sa pagtitiis. Isang araw sa Tagaytay, habang kasama ang ilang kabataang madre sa isang formation workshop, may nagsabi sa kanya, "Kardinal, parang po kayong nawawala sa mundo." Ngumiti siya. At baka doon ako mas nakikita ng Diyos. Mainit ang araw sa Maynila, pero sa loob ng isang retreat house sa Quezon City, malamig at tahimik. Wala sa schedule ng media. Wala ring opisyal na memo. Isang paanyaya lang sa piling mga pari, mga tumatanda na, karamihan ay tahimik na rin sa kani-kanilang parokya. Lahat sila'y nagulat nang malamang si Cardinal Luis Antonio Tagle ang darating upang makipag-usap. Hindi raw ito lecture, bulong ng isa. Hindi rin formation. Parang pagkikita lang ng mga kapwa lingkod, dagdag ng isa pa. Pagpasok ni Tagle, walang banda. Walang palakpakan. Suot niya ang kanyang simpleng gray na kasok, bitbit ang isang lumang Biblia at maliit na notepad. "Pasensya na kayo," bungad niya. Walang handouts. Tumawa ang ilan, mahina, parang pinipigilan.
Umupo siya, hindi sa entablado, kundi sa mismong bilog ng upuan ng mga pari. Nilingon niya sila isa-isa, parang sinisigurado niyang bawat isa ay kasama, hindi tagapakinig lang. Alam ko kung anong iniisip ng ilan sa inyo, sabi niya. Bakit ako tahimik? Bakit hindi ako nagsalita mula noong conclave? Kung okay lang ba ako? Kung nasaktan ako? Tahimik ang lahat. Tumingin siya sa kisame, saka huminga ng malalim. May kislap ng luha sa mata niya, pero hindi ito luhang mapait. Isa itong luha na parang galing sa ilalim ng isang dasal na hindi pa natatapos. Wala pong tampo. Wala ring hinanakit. Ang totoo, salamat sa Diyos at hindi ako ang pinili. Kasi ang Espiritu pumili ng tama. Isang mahinang hikbi ang narinig mula sa gilid. Ang papel ko ay maglingkod. Hindi magpakitang gilas. Hindi magtaguyod ng sarili. Isang batang pari ang nagtanong, halos pabulong, pero Kardinal, hindi po ba kayo nagtaka? Lahat kami, halos lahat ay nag-isip na kayo na po. Ngumiti si Tagle, may lungkot pero may kapayapaan. Ang mundo ay maraming inaasahan. Pero ang Diyos ay may sariling paraan. At minsan, ang hindi inaasahan ng mundo, iyon ang pinili ng langit. Tahimik na nagpatuloy ang pagtitipon, hanggang sa bigla niyang sinabi, bago pa siya naging papa matagal ko nang kilala si Robert. Lahat ay napatingin. Si Len Naray. Isang alikabok na kapilya sa disyerto ng Peru, 2 dekada na ang nakalilipas. Tagle, nooy obispo pa lang sa Cavite, ay inanyayahan para sa isang clergy exchange. Doon niya unang nakilala si Robert Francis Prevost, isang Amerikanong Augustinian, nooy obispo ng Chiclayo. Nag-abot sila ng kamay, pero ang nag-abot sa kanila ay isang misyon, ang magdala ng Diyos sa mga lugar na nakakalimutan ng mundo. Bishop Luis, sabi ni Robert, sabay pakita ng maputik na sapatos. We walk the same dirt. Tumawa si Tagle. And kneel on the same ground. Simula noon, sabi ni Tagle sa mga pari, alam kong hindi siya opisyal. Pastor siya. Hindi siya palasigaw, pero marunong makinig. Hindi siya mabilis magdesisyon, pero mabilis manalangin. Isa pang alaala, Roma, 2017. Sa isang pulong ng mga obispo mula sa mga lugar na may krisis, nagtagpo muli sina Tagle at Prevost. Sa isang maliit na kainan malapit sa Trastevere, nagkasabay sila sa hapunan. Luis, sabi ni Robert, what keeps you up at night? Anoy people. Your people. God's people, sagot ni Tagle. Tumango si Robert. Same. Ang taong yon na ngayoy papa, hindi siya isang politiko. Pastor siya. Kapatid siya. Isang matandang pari, tagalungsod, ang nagtanong, Kardinal, totoo ba kinonsulta kayo ni Len na si? Tahimik si Tagle. Tumingin sa kanila. May mga bagay na hindi kailangang i-anunsyo para maging totoo. May mga ugnayang hindi kailangang ipakita para maramdaman. May katahimikang lumatag, saka siya nagbahagi ng huling kwento. May isang araw, tinanong ako ni Papa Len. Chito, ano ang nakikita mong hamon ng simbahan ngayon? Nagpigil siya ng luha. At ang nasabi ko lang ay, hindi tayo paniniwalaan kung hindi tayo muling luluhod. Matapos ang pagpupulong, walang selfie. Walang press statement. Pero sa mga mata ng mga pari, may liwanag. Hindi dahil napalakas sila ng isang plano, kundi dahil pinakain sila ng katotohanan na ang simbahan ay hindi nabubuhay sa posisyon, kundi sa paglilingkod. Habang lumalabas sila isa-isa sa retreat house, narinig nilang binigkas ni Tagle ang isang linyang hindi nila malilimutan. Hindi ko kailangang mapili upang maging tapat. Kasi hindi ako tinawag para mamuno. Tinawag ako para umibig. Sa likod ng makapal na pader ng Vatican, isang maliit na tanggapan sa likod ng Santa Marta ang tahimik na pinupuntahan ni Papa Len na si tuwing gabi ng Martes. Wala ito sa opisyal na schedule. Walang media alert. Wala ring ceremonial guards. Sa loob, nakaupo si Cardinal Luis Antonio Tagle, may hawak na tasa ng tsaang mainit at isang lumang notebook na puno ng mga kwento, pangalan, tanong at panalangin. Hindi ko akalaing tatawagin mo ako rito, biro ni Tagle sa kanilang unang pribadong pagkikita pagkatapos ng conclave. Hindi kita tinawag para bigyan ng tungkulin, sagot ng Papa. Tinawag kita para makinig. Magkaibang wika. Magkaibang pinanggalingan. Magkaibang estilo.
Ngunit sa pagitan nila, may isa lamang espiritu na tila hindi nangangailangan ng pagsasalin, pananampalatayang hindi naghahanap ng anyo, kundi ng ugat. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang naging madalas ang mga ganitong pagtitipon. Minsan sa isang pribadong kapilya, minsan sa hardin ng Vatican tuwing madaling araw, minsan sa kusina habang kumakain ng sopas. Hindi sila nagpaplano ng dokumento. Hindi sila naghahanap ng resolusyon. Ang pinakakaraniwang tanong ng Papa kay Tagle ay, anong naririnig mo sa mga tao? At palaging sinasagot ni Tagle hindi ng analisis kundi ng kwento. May isang madre sa Tarlac na araw-araw pa ring nagdarasal sa 3 oras ng umaga para sa mga pari sa Syriani. O may isang batang pari sa Mindoro na tinatawag ng mga mangingisda na padre ng alon kasi kahit ulan ay nilalakad niyang walang sapin. O may isang matandang babae sa Iloilo na araw-araw pumupunta sa simbahan para magwalis kahit may rayuma dahil baka bumaba ang Diyos at makakita ng kalat. Ang mga ganitong kwento ang unti-unting bumubuo ng bagong mapa para kay Papa Len. Hindi ito mapa ng geopolitika. Isa itong mapa ng mga puso. Isang gabi, habang tinatanaw nila ang dam ng St. Peter's mula sa maliit na bintana, bumulong ang Papa, hindi kita inilalapit sa akin para sa posisyon. Kundi dahil kailangan ko ng direksyon na hindi ko makukuha sa mga opisina. Ngumiti si Tagle. Ang mga kompas, hindi kailangang magsalita. Sa labas ng Vatican, marami ang nagsisimulang magtaka. Nasaan si Tagle? Tanong ng mga analyst. Wala siyang bagong opisina. Wala rin sa hierarchy ng bagong reorganized curia. Ngunit sa mga naroroon sa paligid ng Papa, ibang kwento ang umuusbong. May nagsimulang tawagin si Tagle bilang ang kumpas ng konsensya ng pontifikado. Hindi bilang tagapagsalita. Hindi bilang tagapagdesisyon. Kundi bilang tagapagpaalala. Sa isang closed-door meeting ng mga bishop mula sa Asia, may isang obispo ang nagsabi, ang simbahan ngayon ay tila naglalakad sa gabi. Pero may buwan sa langit. Ang buwan na yon, tahimik. Pero maliwanag. Iyon si Tagle. Hindi siya pinapansin sa mga opisyal na buletin, pero sa mga sulok ng simbahan, naroon siya, nagmimisa sa isang bahay ng mga dating madre sa Quezon, nagbibigay ng talk sa mga mission group sa Timor-Leste, sumasagot ng liham mula sa isang seminaristang gustong sumuko. Isang araw, pinatawag ng Papa ang isang grupo ng mga bagong obispo. Wala sa script ang ginawa niya. Sa halip na bigyan ng lecture, tinawag niya si Tagle mula sa likod ng silid. Chito, sabi niya, sabihin mo sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pastol na hindi nakikita. Nagulat si Tagle. Ngumiti siya pero hindi tumanggi. Mga kapatid, panimula niya, ang tunay na pastol ay hindi ang nauna sa parada. Siya ang nasa hulihan, sinisiguradong walang naliligaw. At kung minsan, pinipiling mawala sa mata ng karamihan para sa mata ng isang nalilito. Pagkatapos ng pulong, isang batang obispo ang lumapit sa kanya. Kardinal, hindi ba kayo nalulungkot na wala na kayong opisyal na papel? Higit pa sa papel, mas gusto ko ang lapis, sagot ni Tagle. Dahil ang lapis nabubura. Pero nakapagsusulat pa rin. Bawat gabing nakakausap siya ng Papa ay tila pagtahi ng kasalukuyan sa hinaharap, hindi sa pamamagitan ng mga plano, kundi ng pananampalatayang hindi ipinapamalita. Minsan tinanong siya ng isang diplomat, ano pong posisyon ninyo ngayon sa Vatican? Ngumiti si Tagle. Tanungin mo na lang kung anong direksyon ang pinakikinggan. Sa isang pribadong sulat ng Papa sa ilang kardinal, may isang linyang hindi makakalimutan ng tumanggap. Mapalad ang tulay na hindi tinuturing na tulay, dahil sa katahimikan niya, may mga kaluluwang nakakatawid. Alam ng lahat kung para kanino yon. Hindi naging opisyal na advisor si Tagle. Wala siyang titulo. Wala siyang badge. Pero bawat desisyong malalapit sa mga puso ng mga nasa laylayan, tila naroon ang kanyang tinig. Hindi dahil pinilit niya, kundi dahil siya lang ang nakinig. At sa ganitong anyo, unti-unting lumitaw ang isang bagong mukha ng simbahan. Isang simbahan na hindi itinatayo sa plataporma, kundi sa panalangin. Isang pamumuno na hindi sumisigaw, kundi nagbubulong. Isang kapangyarihan na hindi galing sa pangalan, kundi sa pagtalikod dito. Dahil minsan, ang pinakamahalagang tulay ay yung walang pangalan. At ang pinakatunay na impluensya ay ang hindi kailanman ipinagyayabang. Sa katahimikan ni Tagle, nagsimulang gumalaw ang simbahan sa isang direksyong hindi naririnig pero nararamdaman. Sa isang retreat house sa Tagaytay, habang binabalot ng hamog ang paligid at ang hangin ay amoy pine at kandila,
nakaupo si Cardinal Luis Antonio Tagle sa isang simpleng monoblock chair. Wala siyang podium. Wala ring mikropono. Sa harap niya ay 20 batang pari mula sa iba't ibang bahagi ng Asya, lahat bagong ordinado, lahat pagod, lahat may mga tanong. Hindi ko kayo pupunuan ng sagot, bungad niya. Dadalhan ko lang kayo ng espasyo para magtanong sa Diyos. Tahimik ang lahat. Sa totoo lang, dagdag niya, maraming pari ang tumigil sa pananalangin hindi dahil wala silang oras, kundi dahil ayaw na nilang makinig sa sarili nilang puso. May kumislot sa grupo. Isa sa kanila, galing sa India, na paluha. Isa pang galing sa Vietnam, na payuko. Isa naman, mula sa Mindanao, humawak sa kanyang krusipiho na parang ngayon lang muling naalala kung bakit siya sumagot sa tawag ng bokasyon. Sa buong 3 araw ng retreat, walang itinalagang tema si Tagle. Ang bawat sesyon ay nagsisimula sa katahimikan, tapos ay isang tanong lang. Anong hindi mo masabi sa Diyos? At mula roon, nagsisimulang mabuksan ang loob ng mga batang pari. Isa-isa silang lumapit sa kanya, hindi para humingi ng solusyon, kundi para maramdaman na may taong marunong makinig. Kardinal, sabi ng isang Afrikano, minsan naiinggit ako sa mga kaibigan kong may pamilya. Kasi parang mas totoo ang buhay nila. Tumingin si Tagle sa kanya at sinabing, ang pag-iisa ay hindi kakulangan. Minsan, yan ang pinili ng Diyos para sa mga lingkod niyang kailangang tumahimik para sa iba. Isa namang pari mula sa Korea ang umiyak habang sinasabing hindi na siya marunong magdasal. Parang wala na akong koneksyon. Walang sagot. Huwag mong hanapin ang sagot, bulong ni Tagle. Kung ang tanong mo ay totoo, darating ang Diyos, hindi sa sagot, kundi sa presensya. Mula sa retreat na yon, nagsimulang kumalat sa mga grupo ng pari ang mga linyang binitiwan niya. Hindi siya nagsusulat ng libro. Hindi rin siya nagpo-post sa social media. Pero ang kanyang mga salita ay tila nagiging ugat ng panibagong pananalig. Sa isang grupo ng mga bagong obispo sa India, nabanggit ng isa, narinig ko kay Cardinal Tagle, ang pastol na hindi marunong umiyak ay delikado. Sa Child, isang seminarista ang ibinahagi sa kanyang formation group, sabi raw ni Cardinal Tagle, ang tunay na karunungan ay hindi galing sa pagbabasa. Galing sa pakikinig sa mga sugat ng mga tao. Habang dumadami ang mga humahanga kay Papa Lenasi sa kanyang pagiging tahimik, ngunit matatag, maraming nagsimulang mapansin kung paano may isang anyo ang bagong pamumuno ng simbahan, hindi mapreskong matapang, kundi tahimik pero matatag. At sa likod ng aninong iyon, tila naroon si Tagle. Hindi sa pisikal. Hindi sa opisina. Pero sa diwa. Isang obispo mula sa Timor-Leste ang nagpadala ng liham sa Vatican, hindi para magreklamo, kundi para magpasalamat. I met a man who listened more than he talked. He did not promise anything, but a left healed. His name was Luis Tagle. Sa isang closed-door session para sa mga kardinal sa Roma, may bigla ang sandali ng katahimikan matapos ang isang heated na debate sa pagitan ng 2 mataas na opisyal. Walang nagsalita. Hanggang sa tumingin ang Papa kay Tagle. Chito, tanong niya. Tumayo si Tagle. Tumingin sa lahat. Walang papel. Walang handa. At kung sakaling pareho tayong mali. Walang sumagot. Pero parang may gumaan. Pagkatapos ng pulong, isang kardinal mula sa Pransya ang lumapit sa kanya. Cardinal Tagle, you remind me of water. You don't strike. You soften. Ngumiti si Tagle. Water, yes. Because we're not here to carve monuments. We're here to grow roots. Minsan, sa isang panibagong session ng mga formator ng seminaryo sa Thailand, nagtanong ang isa, Kardinal, paano namin matuturuan ang mga seminarista na makinig sa mga tao? Ang sagot ni Tagle ay isang kwento. May isang pari na palaging abala. Magaling siya magsalita, mahusay sa theology. Pero hindi siya pinupuntahan ng mga tao. Isang araw, tinanong niya ang matandang sakristan kung bakit. Sabi ng sakristan, Father, kapag nagdasal kayo, parang sinusubukan niyong kumbinsihin ang Diyos. Pero hindi niyo siya pinapakinggan. Lahat ay natahimik. Ang tunay na otoridad, dagdag ni Tagle, ay hindi kailanman sumisigaw. Naghihintay ito. Kasi ang Diyos mismo, hindi marunong mambingi. Sa mga linggo at buwan na lumipas, hindi na nagiging tanong kung may posisyon pa ba si Tagle. Ang tanong na ngayon ay, paano siya nakakaabot kahit wala siyang titulo? Ang sagot, kasi hindi niya kailanman inangkin ang sarili niyang tinig.
Pinili niyang maging daluyan ng tinig ng iba, ng mga umiiyak, natatakot, naliligaw. Isang gabi, habang naglalakad si Papa Len na sa Vatican Gardens, tinanong siya ng kanyang private secretary, "Holy Father, bakit si Tagle ang madalas mong kausapin?" Sumagot ang Papa ng walang pag-aalinlangan, kasi siya lang ang hindi kailanman nagmamadaling sumagot. At sa isang lihim na panayam ng isang obispo, narinig niyang sinabi ng Papa, "Maraming gustong marinig ang simbahan. Pero konti lang ang tunay na nakikinig. Si Chito ay nakikinig hindi para tumugon. Nakikinig siya para dalhin ka pabalik sa Diyos. Hindi kailanman isinulat sa dyaryo. Hindi rin pinublish sa official Vatican website. Pero ang impluensya ni Tagle ay mas malawak kaysa sa makikita sa mga opisyal na listahan. Kasi ang otoridad ng pakikinig ay hindi nalilista sa organigrama. Ito ay tumitibok sa bawat pusong napakinggan, bawat sugat na hindi tinakpan ng doktrina, kundi tinanggap ng pananampalataya. At sa ganitong paraan, ang simbahan ay muling natutong makinig. Hindi dahil sa ingay ng mga lider, kundi sa katahimikan ng isang lingkod na walang kailangang patunayan, sapagkat ang kanyang puso ay matagal nang nakaupo sa paanan ng mga tao. At doon, sa paanan, siya naging gabay. Ang kapilya sa loob ng Domus Sancta Marthae ay tahimik sa gabing iyon. Hindi ito isang pampublikong misa, kundi isang saradong pagtitipon para sa ilang piling kardinal, obispo at leader ng mga kongregasyon na inanyayahan ng Papa mismo. Tema ng gabi, katungkulan at pananampalataya sa panahon ng pagkakatahimik. Walang nakakaalam kung sino ang magsasalita. May mga umasa sa isang kilalang theologian mula sa Germany. May iba namang inaasahang si Papa Len na mismo ang haharap. Pero sa halip, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likod ng kapilya. "Magandang gabi po sa inyong lahat." Tumayo si Cardinal Luis Antonio Tagle. Walang kapansin-pansing anunsyo. Walang entablado. Wala ring titulo sa programa. Basta't isang tinig, humihina, ngunit malalim. Hinihingi sa akin ng gabing ito na magsalita tungkol sa katapatan pagkatapos ng katahimikan, panimula niya. Pero paano mo sasabihin ang katapatan kung ang mismong puso mo ay dumaan sa unos ng tanong? Tahimik ang buong silid. Matapos ang conclave, marami ang nagtanong sa akin, pero kakaunti ang nagtanong sa loob ko, bakit hindi ako? Tumingin siya sa altar, saka muling nagsalita. "Sa totoo lang, may lungkot. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pangarap. Lahat tayo, kahit ayaw nating aminin, may mga lihim na pagnanais." Huminto siya sandali. May luha sa gilid ng kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng panghihinayang. Pero ang tunay na pananampalataya ay hindi sinusukat sa kaganapan ng pangarap, kundi sa kakayahang ialay ang pangarap na iyon pabalik sa Diyos. Ilang obispo ang napatingin sa sahig. Ang ilan ay tahimik na nagkrus. Hindi ako naging papa. Pero nakita ko sa mata ni Robert, ngayon ay Len na ang isang bagay na hindi kayang ituro ng kampanya, ng opinyon, ng paghanga. Nakita ko ang bigat ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga balikat. At nang makita ko yon, hindi ako nakaramdam ng pagkawala. Nakaramdam ako ng kapanatagan. Nagtuloy siya. Minsan, iniisip natin na ang Diyos ay sumasagot sa pamamagitan ng tagumpay. Pero sa buhay ko, mas madalas siyang sumagot sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nangyari. Ang hindi ko pagkakapili ay naging pagkakataon para makinig muli. Ang katahimikan ay hindi parusa. Ito ay paanyaya. Humigop siya ng hangin, saka ibinaba ang kanyang tinig. Sa katahimikang iyon, natutunan ko ang isang uri ng teolohiya na hindi ko natutunan sa Roma o sa seminaryo. Tinawag ko itong teolohiya ng mga luha. May pumatak na luha mula sa isang madre sa likod. Hindi siya nag-iisa. Ang mga luha, paliwanag ni Tagle, ay hindi kabaligtaran ng pananampalataya. Sila ay bunga ng pananampalatayang sapat na malalim upang maramdaman ang bigat ng mundo, ngunit nananatiling buo ang tiwala. Nagbukas siya ng maliit na notebook mula sa bulsa. May sulat dito mula sa isang matandang babae sa Mindoro. Sabi niya, "Hindi ko alam kung paano ipagdasal ang mga pari. Kaya umiiyak na lang ako habang naglalaba. Umaasa akong naintindihan ng Diyos ang ibig kong sabihin." Pumikit si Tagle. Iyon ang teolohiya ng mga luha. Hindi ito sinusulat. Hindi ito sinisigaw. Ipinapasa lang mula sa dibdib patungo sa puso ng Diyos. Sa likod ng kapilya, naroon si Papa Len na Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagpakita. Pero nang matapos si Tagle,
tumayo siya at marahang lumapit, hindi para magkomento, kundi para yakapin siya, isang yakap na tila nagsasabing, naiintindihan ko. Walang palakpakan. Walang opisyal na pagtatapos. Ang mga tao ay nanatiling tahimik. Pero ang mga mata nila ay nagsalita. Isang obispo mula sa Mexico ang lumapit kay Tagle sa koridor matapos ang pagtitipon. Kardinal, anya, ngayon ko lang naintindihan na ang pagiging hindi pinili ay minsan ay paanyaya sa mas malalim na misyon. Ngumiti si Tagle. Ang tunay na misyon, sagot niya, ay hindi dumadaan sa mga pirma. Dumadaan ito sa mga panahong hindi natin maintindihan ang Diyos, pero patuloy pa rin tayong umaasa. Mula noong gabing iyon, ang katahimikan sa simbahan ay tila nabigyan ng bagong pangalan. Hindi na ito itinuturing na kahinaan, kundi sinag ng isang mas malalim na pananampalataya. Ang mga linyang sinabi ni Tagle ay nagsimulang ilagay sa mga retreat handouts, ipasa sa mga chat group ng mga madre, isama sa mga humilya ng mga kabataang pari. Ang isa sa mga pinakatumatak, ang mga luha ay hindi senyales ng pagkatalo. Sila ang pag-amin na kahit tayo ay sugatan, ang Diyos ay nananatiling tapat. At sa mga luha, ang simbahan ay muling natuto, hindi tumayo sa entablado, kundi lumuhod sa altar. Nang matibay na pagkakaunawaan. Isang staff ng Vatican ang minsang nagbiro, ang dalawa ay parang kandila at langis. Magkaiba pero parehong nagliliwanag. Ang kanilang ugnayan ay hindi opisyal. Hindi rin organisado. Pero sa mga desisyong may kinalaman sa mga misyon sa Asia, sa dialoge sa mga relihiyong plural, at sa pagsuporta sa mga simbahan sa mga lugar ng digmaan, naroon ang bakas ni Tagle. Hindi ko kailangang pirmahan ng papel, biro ni Tagle minsan. Basta't alam kong tumutulong akong buuin ito mula sa panalangin. Sa isang meeting tungkol sa Northern Africa, may isang obispo na nagtangkang kontrahin ang ideya ng interreligious encounter. Sinabing ito ay delikado at maaaring humina ang identidad Katoliko. Tahimik ang lahat. Hanggang sa nagsalita si Papa Len. Tinanong ko si Cheto tungkol dyan, sabi niya. At ang sabi niya sa akin ay ganito, hindi natin kailangang ipaglaban ang ating pananampalataya. Kailangan lang natin itong isabuhay ng may dangal, at ang Diyos ang magsasalita para sa atin. Walang kumibo pagkatapos. Ang pangalan ni Tagle ay hindi lumilitaw sa mga advisory boards. Wala siya sa mga opisyal na listahan ng mga senior advisors. Pero sa mga pulong, tanong, at panloob na discernments ng Santo Papa, palagi siyang naroon sa pamamagitan ng alaala, pananaw, at dasal. Isang araw, tinanong si Papa Len sa isang off-record na pagpupulong, Holy Father, bakit tila hindi niyo binigyan ng bagong opisina si Tagle, gayong siya'y iginagalang ng buong mundo? Tahimik siya. Tumingin sa isang krusipihong nakabitin sa dingding, saka sumagot. Dahil ang ilan sa pinakamahalagang haligi ng simbahan, ay hindi kailanman itinayo para makita. At ito ang simbolismo na unti-unting sumisibol sa puso ng maraming kabataan. Sa mga seminarista, mga religious, mga laiko, si Tagle ay hindi na ang key cardinal na hindi naging papa. Siya ang key cardinal na marunong maglaho ng may pag-ibig. Minsan sa isang retreat sa Cavite, isang binatang seminarista ang lumapit sa kanya. Kardinal, sabi ng binata, paano po maging tapat kung parang walang nakakakita? Ngumiti si Tagle. Ang Diyos ay hindi kailanman bulag. At ang katapatan ay hindi naghahanap ng saksi, ang katapatan ay sarili na niyang gantimpala. Sa parehong linggo, sa isang misa na inorganisa ng isang grupong underground sa China, isang lihim na mensahe ang ipinadala ng komunidad sa Papa. Nakalagay sa isang papel. May nakarating sa amin na tinig ni Tagle. Salamat sa kanyang panalangin. Ramdam namin kahit walang mensahe. Sa mundo ng diplomasya at doktrina, ito ay tila wala lang. Pero sa mundo ng espiritu, ito ay kilos ng isang simbahang tunay na nabubuhay sa ilalim, hindi sa ibabaw. Ang modelo ni Tagle at Len ay naging salamin ng isang mas simpleng simbahan. Hindi perpekto. Hindi dramatiko. Pero totoo. Pareho silang tumangging sumali sa kompetisyon. Wala silang pinalalakas na paksyon. Wala silang ikinampanyang pangalan. At mas lalo silang lumakas. Sa Roma, may mga nagsusulat pa rin ng analisis. Bakit hindi na visible si Tagle? Ano ang bagong posisyon niya? Na-demote ba siya? Pero sa loob ng mga tahanan ng mga religious, sa mga sulok ng mga kapilya, sa mga kwento ng mga pari at misyonero, hindi na importante ang tanong na yan. Ang mas mahalaga ay ito, bakit kahit wala siya sa eksena, siya pa rin ang inspirasyon?
Isang sagot, dahil hindi siya kailanman umalis sa pinanggalingan ng kanyang misyon, ang puso ng Diyos. Isang gabi, habang nasa isang simpleng gathering sa isang lumang kumbento, may isang matandang madre na nagsabing parang may kakaibang liwanag sa mukha ni Tagle tuwing nananahimik siya. Alam mo, sister, sagot niya, siguro kasi kapag hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo, doon ka talaga nagiging malaya. Walang kapangyarihan. Walang trono. Walang titulo. Pero may liwanag. At sa liwanag na yon, muling natututo ang simbahan na hindi kailangang manalo upang magsilbi. Hindi kailangang makita upang magliwanag. Hindi kailangang manguna upang magturo ng daan. Dahil may mga pastol na hindi kailanman nagtangkang maging pinuno, pero sa katahimikan, sa kababaang loob, sa pagyakap sa mga hindi pinipiling daan, sila ang tunay na nagdadala ng simbahan pauwi. Mainit ang hangin sa labas ng maliit na simbahan sa Baseco, Manila. Isang lumang estruktura na parang yakap ng kasaysayan at kahirapan. Walang aircon. Walang carpet. Ang altar ay yari sa kahoy na may lama. Ngunit sa umagang iyon, punang simbahan. Mga mangingisda, vendor, kabataan, matatanda, mga batang nakapaa. At sa gitna, walang media, walang anunsyo, ngunit naroon si Cardinal Luis Antonio Tagle. Tahimik siyang pumasok. Isang payak na misa lang ang inaasahan. Wala siyang suot na galang-galang na damit. Puting albe at isang simpleng stole lang. Sa upuan ng pari, umupo siya saglit, pumikit, saka napangiti. Pagbasa. Ebanghelyo. Homilya. Tumayo siya sa pulpito, tumingin sa mga tao, hindi mula sa taas, kundi mula sa mata ng puso. Mga kapatid, panimula niya, madalas tayong nagtatanong, may halaga ba ang ginagawa kong mabuti kung hindi naman ito nakikita? Tumigil siya sandali. Walang ingay kahit isa. Naglingkod ka ba pero walang pumansin? Nagmahal ka ba pero walang bumalik? Nagdasal ka ba pero tila walang sagot? Tahimik. Mga matang naghintay. Mga pusong tila inabutan sa mismong sulok ng kanilang araw-araw na pakikibaka. Ang totoo, ang lahat ng yan ay hindi nawala. Hindi na sayang. Sa mata ng tao, maaaring hindi ito nakita. Pero sa mata ng Diyos, iyon ang tunay na liwanag. Naglakad siya pababa mula sa pulpito. Tumayo sa gitna ng mga tao. Hindi parang obispo. Parang tatay, kuya, kaibigan. May isang lalaking nagtanong sa akin minsan, sabi niya, Kardinal, ano nang pakiramdam ng makalimutan matapos mapalapit sa trono ng Papa? Pumikit siya. Parang naririnig pa rin niya ang tanong. Tumingin siya sa paligid. Tila hinahanap ang sagot hindi sa isip, kundi sa puso ng bawat isa sa loob ng simbahan. Ang sagot ko sa kanya ay ito, hindi ako nakalimutan. Ako ay pinadalisay. May umiyak sa isang gilid. Isang matandang babae ang napaluha habang hawak ang kamay ng kanyang apo. Ang mga salita ni Tagle ay hindi sermon, kundi salamin. Tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng nakikinig sa iyo. Nasusukat ito sa dami ng puso na natutong manalangin dahil nakita kang nanahimik sa harap ng Diyos. Sa gilid ng simbahan, isang batang lalaki, siguro 12 lang, ang nagtangkang magtanong habang nagkakagulo na sa huling bahagi ng misa. Kardinal, hindi po ba kayo nalulungkot na parang nawala na kayo sa eksena? Napalingon si Tagle. Lumapit sa bata. Yumuko. Alam mo, bulong niya, ang mga bituin ay hindi mo laging nakikita sa araw. Pero naroon sila, nagbibigay pa rin ng gabay. Ngumiti ang bata, parang may hindi maintindihang ginhawa sa kalooban. Hindi ako nawala, iho, dagdag ni Tagle. Ang ilaw ay minsan mas maliwanag sa dilim. Pagkatapos ng misa, imbes na kumain sa loob ng parish office, lumabas si Tagle at naupo sa tabi ng mga batang naglalaro ng holen. Tila hindi kardinal. Tila matagal ng kasama. Sa likod ng mga eksena, sa Vatican, isang lihim na liham ang ipinadala ni Papa Len na si kay Tagle. Cheto, sabi nito, ang iyong katahimikan ay naging tinig sa mga panahong mas kailangan ko ang dasal kaysa ang opinyon. Salamat sa pagiging ilaw na hindi kailanman sumigaw. Hindi ito binasa ni Tagle sa publiko. Hindi niya ipinost. Nilagay niya lang sa loob ng Biblia, katabi ng isang laruang rosaryo na ibinigay sa kanya ng isang batang Pilipino 3 taon na ang nakalilipas. Isang linggong lumipas, sa isang panayam kay Papa Len na tinanong siya tungkol kay Tagle. Holy Father, paano ninyo ilalarawan ang relasyon niyo kay Cardinal Tagle?
Umiti ang Papa sa katumugon. Wala kaming alyansa. Wala rin kaming estratehiya. Ang meron kami ay pananalig sa parehong Diyos at pagkakaibigan na hindi kailangang ipakita para maging totoo. Mula sa simbahan ng Baseco hanggang sa palasyo ng Vatikano, mula sa barong-barong hanggang sa mga bulwagan ng Kurya, si Luis Antonio Tagle ay nananatiling patotoo, hindi dahil sa dami ng taong sumusunod sa kanya, kundi dahil sa iisa lamang ang sinusundan niya, ang tinig ng Diyos sa katahimikan. At sa katahimikan na yon, mas lumalim ang simbahan. Mas naging totoo. Mas naging tahanan. Walang opisyal na pagsasara. Walang dramatic na huling salita. Pero sa mga puso ng mga taong nadapuan ng kanyang kababaang loob, ang mensahe ay malinaw. May mga ilaw na hindi kailanman tinutok sa entablado. May mga bayani ng pananampalataya na hindi ginawaran ng titulo. At may mga tagapagturo na hindi kailanman nagtangkang umupo sa harapan, kundi na natiling nakaluhod sa likod, tangan ang krus ng bawat kaluluwang nadarama nila. At sa ganitong simbahan, isang simbahang hindi humahanap ng papuri, kundi ng katapatan, ang anino ay hindi isang kawalan. Ito ay naging ubasan. Lupaing tinaniman ng Diyos. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.